Breaking news, mga kasolid. Isang malaking iskandalo ang sumabog matapos mabuking ang di umano'y script na ginagamit ni Bacolao sa kanyang mga pag-atake. Hindi lang basta script, mga kababayan, kundi isang masalimuot na plano na may kinalaman pa sa isang data breach. Ang tanong, sino ang may pakana nito at bakit kailangang maglabas ng mga maling impormasyon para lamang man-iron ng kapwa? Sa dokumentong nakuha natin, malinaw na makikita ang mga direktiba kung paano manipulahin ng publiko at magpakalat ng mga peking kwento para linlangin ang mga botante. Ang data breach na ito ay hindi biro, dahil libu-libong impormasyon ang posibleng na-compromise para lang sa kanilang personal at politikal na agenda. Nakakagulat na sa halip na maglingkod ng tapat, ang inuuna ay ang paggawa ng mga plot na parang teleserye para lang makaangat sa kapangyarihan. Ngunit ngayong booking na ang kanilang script at nabunyag na ang kanilang mga maruming laro, wala na silang matataguan. Ang katotohanan ay parang apoy, kahit anong tago, sisiklab at sisiklab pa rin. Anong aksyon ang dapat gawin ng ating mga otoridad? Mananagot ba ang mga nasa likod nito? Iwanan ang inyong matatapang na komento at huwag kalimutang i-share ang video ito. No? Tingin ko nga, yun ang nagpapatunay na hindi sila magkakilala. Kasi kung tunay kayong magkakilala, sabi niya 2018 pa lang, magkakilala na sila, nagtatrabaho na siya para kay VP Sara. Eh hindi mag-greeting ng ganun si VP Sara, yung parang fan sign na greeting. At saka nakausap na rin po natin yung kumukuha ng video sa opisina ni VP Sara, itong mga birthday greeting. At handa po siyang ipakita kung gaano po kadami ang birthday greetings na yan na sabay-sabay binidyo ni VP Sara para dun sa mga... Oy, pakita na ho natin yung sandamukal na birthday greeting na sabay-sabay naging greet nitong si Vice President Sara Duterte. Teka lang ho, alam ko naitabi ko yun eh. Naitabi ko ba? Parang hindi ata. Hindi ko ata naitabi. Check ko lang. Mabilis lang ho para ika nga ngayon pa lang na sasagot na ho natin ang mga kabalbalan nitong si Ramil Madriaga. Marami ho yun eh. Nakita ho natin yung mga ang daming fan sign nitong si VP Sara, no, ilinabas sabay-sabay. Hindi ho natin makita. Hanapin ko, ipapakita ko sa inyo sa susunod na video. Supporters na nag-request ng greetings na hindi naman niya kilala talaga. Pati na the fact na yung mga greetings na gano'n, para lang yun dun sa mga hindi niya kilala. Kasi yung mga kaibigan niya or katrabaho niya, siyempre tatawagan niya na lang yun or pupuntahan niya. Hindi ko pa. Tapos itong mga virtual meetings naman, siyempre virtual meetings. Kasi yan si DJ Chacha, madalang lang sumang-ayon yan pagka merong ini-interview. Bihirang-bihira, madalas ho tayo nanonood yan. Kaya yan, pagka sumasang-ayon, talagang matindi-tinding pangumbinsi pa ang kailangan gawin ito sinungaling na Madriaga na to. Ang totoo lang sa sinabi ni Madriaga kahapon is binuo niya itong Easy Pilipinas na campaign or volunteer support group na sumuporta sa kandidatura ni VP Sara no 2022. Ngayon, pero yung support groups po na yan, napakadami po niyan. So, hindi po yan kilala lahat ni VP Sara. At saka, while true na siya po ang bumuo ng Easy Pilipinas, hindi po totoo na inutusan siyang buuin yan or na pinondohan siya either ni VP Sara or ni Pangulong Duterte. Ano pong pruweba natin? Ang pruweba po natin ay isang text message mula kay Attorney Ryan Kilala na nakilala ni VP Sara sa San Sebastian Law. Fourth year law student noon si VP Sara. Ito naman si Attorney Kilala ay Associate Dean ng San Sebastian Law. Si Attorney Ryan ang nag-request kay VP Sara kung pwede niyang paunlakan yung Easy Pilipinas na makipag-virtual meeting sa kanila. So anong pinapatunayan nun? Diba, kung kilala mo talaga si VP Sara, nagtatrabaho ka sa kanya for 3 years na at the time, bakit kailangan mo pa dumaan kay Attorney Ryan para magkaroon ng virtual meeting with VP Sara? So, ang importante ding malaman ng tao is... Nako, mabigat ho yung detalye na yun. Mabigat yung detalye na yun na ilinabas nitong si Attorney Panelo, no, na nagkaroon pa ho pala ng middleman
hindi ko pala direktang nakipag-ugnayan itong si Ramil Madriaga dito kay VP Sara. Grabe mga kasinungalingan niya, no? Kailangan po ho niya itong si attorney kilala bago ho niya makilala itong si VP Sara. Palakpakan. Galing talaga nitong si attorney Panelo. Mahusay na abogado. For one, nasa perjury complaint na po yan. Na final namin nung Marso pa sa Office of the City Prosecutor of Taguig. But more importantly, Manong Ted, yung perjury complaint na yan, all 340 pages of it, kasama lahat ng supporting testimonies and documentary evidence. Nasa House Justice Committee din yan kasi binigay yan sa kanila kasama nung answer ad cautelam ni VP Sara. So alam po nila lahat ng ebidensya laban kay Madriaga, nagbubulag-bulagan po sila. Aray ko. Yes po. Attorney, kahapon din po sa naging affidavit nitong si Madriaga, ito yung... Si Manong Ted, mahilig sa follow-up yan eh. Pagka meron medyo dispalinghado dyan, na pagsagot mo dyan, talagang ipa-follow up ang kaya na talagang mawiwindang ka na lang, di mo malaman kung saan nanggaling yung mga tanong na yun. Pero base sa ating nakikita dito sa interview na to, marami pa akong kailangan pangungumbinsi na gawin itong si Ramil Madriaga kasi base ho sa ating nakikita at naririnig, hindi ho naniniwala sa mga kabuktutan niya ang sambayan ng Pilipino. Kung pumukaw sa atensyon ko, meron siya sinasabi na ginamit siya noong termino ng dating Pangulo para maging dummy sa paglilipat po nitong malalaking halaga ng pera. Yeah. And then pumayag din po siya, pumirma siya nitong waiver for the bank secrecy rights. Kayo po ba sa kampo dyan ni VP Sara, very confident kayo na kahit ipakita itong mga bank transactions nitong si Madriaga, wala siyang mapapatunayan na koneksyon sa mga Duterte? Oo, DJ Kwacha, kasi ano bang sinabi niya? Ginamit daw siyang dummy, tapos yung mga bank accounts pinangalan daw sa kanya. So kapag nag-sign ka ng waiver, anong mapapatunayan mo? Ang mapapatunayan lang doon is nasa pangalan nga ni Madriaga yung accounts at kung ano yung laman ng mga accounts at labas-pasok. Pero whether makokonekta mo yun kay Pangulong Duterte or kay VP Sara, paano mo papatunayan yun? Hindi naman makikita yun sa bank account. And sa statement of account mo, for example, DJ Chacha, statement of accounts natin. Yan. Yung labas-pasok ng pera, meron, pero kung kanino galing, hindi naman pinapakita. So, kahit pa ipakita ito sa publiko, kayo po ay confident na walang lalabas doon, na kahit may mga sinasabi niyang milyong pisong halaga na nandun sa bank account niya, hindi ito nanggaling sa kahit anong bank account ni VP Sara o ng dating Pangulo? Tama po. Gimik lang po yan, yung bank waiver na yan, kasi wala talagang mapapatunayan. In fact, kung may mga kaperahan dyan na milyon-milyon, tandaan po natin, nakakulong yan si Ramil Madriaga for kidnap for ransom. Nako, yari. Hello ko na. Sorry, boy. Yun po ang negosyo ng mamang yan. So kung may kaperahan doon, baka yung proceeds po ng kidnap for ransom. So, ano ang reaksyon po ng kampo ni VP Sara doon naman sa sinasabi na plano na pag umano nga ay babaksakin si Marcos Jr., pati nga kay Trillanes, kaya si Trillanes po, si former senator, ay imbitado sa next hearing? Yun nga po considering the source, hindi po kami naniniwala at tingin ko mapapatunayan din pong nagsisinungaling siya tungkol sa mga bagay na yan. Kasi so far, kasi siyempre nag-monitor tayo buong araw. Right after, may mga tumatawag na mga gustong tumulong. Pero so far, sa mga nakausap ko na malapit na tao kay Pangulong Duterte, wala silang kilalang Ramil Madriaga. Kasi nga po. Sa tamang panahon, ilalabas po namin yung mga pruweba na imposible yung mga nasabi ni Ramil Madriaga tungkol kay Pangulong Duterte, pati na rin kay VP Sara. At yun kasi yung problema kay Ramil Madriaga, problema ng kampo nila at regalo naman sa amin is wala silang katibayan dun sa mga mabibigat na paratang. Ang napakita nilang na mga ebidensya nga is itong mga birthday greeting na hindi naman nagsasagunay na mapagkakatiwalaan ka ng
ng sensitibong trabaho, 'di ba? Intelligence work daw, in security, transporting cash, 'di ba? Bakit naman siya pagkakatiwalaan? Ang daming VP, SPG, OVP, DepEd officers and personnel na maaring pagkatiwalaan sa mga ganong klaseng sensitibong trabaho. Meron na po tayong certification mula sa mga opisinang yon na wala pong Ramil Madriaga na konektado o empleyado. Opo. Kahapon po kasi, attorney, kami nga po nanonood rin. Nung una, kasi nga gusto ho namin na mayroong pumiyembro ng komite na magtanong ng malaliman, kumbaga to test the credibility of the witness. No? Unfortunately, mukhang may panuntunan sila doon na clarificatory questions lang. Yan. Alam niyo yun? Ano ang inyong reaksyon doon sa ganun pong uri ng sistema na parang hindi mo man lang matest yung kanyang kredibilidad? Opo. Ang pinapatunayan nun, Manong Ted, is sinisiraan lang nila si VP doon sa, di ba pinapakita nila yung upuan niya, yung upuan niyang walang nakaupo. Di ba may reserve silang upuan para kay VP Sara doon sa hearing, tapos mayat maya pinapakita nila na hindi dumalo si VP Sara kahit binigyan natin siya ng pagkakataon. So, pinapatunayan lang ng proseso na ginamit nila kahapon na walang punto. Kasi kung pumunta doon si VP Sara to test the credibility of Ramil Madriaga, hindi pala pwede. Hindi naman pala pwedeng mag-probing questions. At sa akin, katawa-tawa din na meron pa silang moro-moro doon na may isang congresswoman na nagsabi na nag-plea siya sa members ng committee na let's confine ourselves to the impeachment complaints. Wag na tayong magtanong ng probing questions kasi hindi natin trabaho yan. Pero bawal mag-probing questions, pero isang supplemental affidavit na mas mahaba pa sa original affidavit hindi naman kasama sa impeachment complaint, pwede. Tapos, hindi mo pwedeng i-test yung credibility ng umama doon sa supplemental affidavit. So, di ba? Naglolokohan lang sila. Attorney Salvador, singit lang po ako, Manong Ted. Ang sinasabi... Gusto ko to si DJ Chacha ngayon eh. Gusto ko yung mga ano niya, yung pagbira niya dito sa issue na to. Palakpakan muna natin si DJ Chacha. Nila dyan even before pa. Gusto ko marinig tugon nyo dito eh. Clarificatory hearing ito, ang cross-examination kay Madriaga ay sa Senado pa daw po mangyayari kung aakyat sa Senado ang impeachment. Anong tugon nyo po doon? Hindi, yun nga. Tama naman po yun. Pero ang masama is ginagamit nila yung paggamit ni VP Sara ng karapatan niya na hindi dumalo sa House Justice Committee bilang sandata. Diba, ginagamit nilang weapon ito na kita mo, duwag to, hindi sila nagpapakita sa hearing kahit binigyan sila ng pagkakataon. Pero sabi ko nga, sila yung duwag, sila yung takot kasi ayaw nilang lumaban ng patas. Kasi kung patas ang labanan, hindi nila matatalo si VP Sara sa impeachment man o sa eleksyon. Okay, so sir, bakit ba ayaw humarap ni VP Sara dyan sa hearing na yan? Kahit na po tanggalin mo si Madriaga sa equation, bakit ayaw niya humarap? Ano pa pong punto kasi? Diba, pre-judge na po ito eh. Pre-judge na eh. Naman po. So ano pang mangyayari doon? Hindi ba? Parang aapihin lang siya doon. Aapihin lang. Diba? Puro kalokohan lang sasabihin nila, no? Mag-grandstanding lang si Luistro, magbibidabidahan lang to si Benny Abante, magbabanal-banalan lang si Benny Abante, di ba? Hindi naman niya mailalabas. Alam na natin yan. Yung mga gusto niyang sabihin, ay katulad kahapon, di ba? Hindi naman niya cross-examine pala itong si Ramil Madriaga. So ano pong punto? Kaya namang gawin yun sa Senate, sa isang proper trial, kung saan umaasa ang kampo ni VP Sara na mas patas ang labanan. Okay, so anticipated ni VP Sara na yung bloodbath na binabanggit niya mangyayari in the Senate, meaning papanik ito in the Senate na impeachment complaint? Posible. Actually, meron akong kwento. Meron ako. Ano? Dito, kasi yung pangalawang impeachment po, just to clarify, hindi po ako kasama sa impeachment
defense team. Mm. Ang mandato ko po kay VP Sara, abogado po niya ako para doon sa perjury complaint na final Okay. namin sa kay Ramil Madriaga. Mm. Pero ito po ako dyan tungkol sa bloodbath comment. And it's in relation to what you asked. Nung first impeachment complaint pa lamang, di ba ho na-transmit na po sa Senado. Mm. Tapos, kakatapos lang po ng eleksyon at magsisimula na po dapat yung impeachment Mm. trial. Mm. So, hindi pa po ako nagtatrabaho nun para kay VP Sara. Pero nag-text po ako sa kanya na, baka dahil bago na yung composition ng Senate, Mm. baka dahil mas marami ng kakampi, baka ma-dismiss ito on technical grounds. Kasi meron namang mga basihan and pinatunayan ito ng Supreme Court. Tapos sinabi niya na, no, but I want a bloodbath. Diba? So when she says bloodbath, mukhang she's really referring to a Senate trial. Okay, sige po. So, ano ang balak niyo ho ngayon? Meron ng pending na perjury case kayo sa RTC. Ano ngayon ang balak ninyo? Considering nga po na kahapon on live proceedings, napanood natin tong inyong tingin ninyo perjured po na witness. Yes, so clarify ko lang po, Manong Ted, yung perjury complaint na final namin ay nasa Office of the City Prosecutor of Taguig pa. Hindi pa ito Wala pa sa RTC. I'm sorry. Opo. Go ahead, sir. Go ahead. Opo. Pero tama po kayo na yung testimonya ni Madriaga kahapon is under oath. Dahil nga po puro kasinungalingan yung sinabi niya, perjurious din po yun. So hindi ko pa po nakakausap si VP sa Ngayon, kung medyo malaki-laki yung mga laman dun sa account niya, anak na to ko malaki-laki danyo siyang ibabayad niya dito sa kampo ni VP Sara, di ba? Kunyari, may laman yun na yung mga kinita niya dun sa trabaho niya, dun sa pinagkakakitaan niya. Since 1997, di ba? Marami tayong danyos na aanuhin dyan, di ba? Siguro dapat maghanda ng danyo si VP Sara dyan, mga 50 million. Kaya ni Madriaga yan, anak ng toko. Diba? Merong FJ Cruiser, merong sandamukal na sasakyan, merong BMW na motor. Sara tungkol sa whether magfa-file kami ng panibagong perjury complaint, pero posible pong mangyari yun. Sige. So, attorney, salamat po at sa short notice kayo Wala tayong follow-up. Manong, wala follow-up. Gusto ko ng follow-up napapayag na makuhanan po namin ng panig sa Pagka walang tinatago, ganyan talaga. Diba? Mabilis pa sa alas 4, pwedeng interviewin. sa nangyari po kahapon. Regards po kay Attorney Sal. Attorney. Yes sir, salamat. Anytime po. Opo. Thank you. Salamat sa pagdita. Opo. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, tuloy ho tayo dito sa interview nitong si Atty. Panelo Jr. dito kay Ma'am Figure. Vice President Sara Duterte. The VP faced about his appearance, calling him the weakest link in her impeachment case. Let's get on point with Attorney Paulo Panelo, who serves as Duterte's legal counsel in her perjury complaint against Madriaga. Attorney Paulo, good to have you. Good evening, Welcome to the Pinky. show. Maraming Thanks salamat for po. having me. Perfect time because as I mentioned a while ago in my introduction, may bago po kasing balita na nagsulat po for context si Ramil Madriaga. It was how many pages? I don't know if it was Three. 3 pages. 3 pages. Handwritten. And basically saying this, I will try to that there is a plan, basically, to assassinate a plan by former President Rodrigo Duterte to assassinate PBBM in the event that he does not go away. Give way. Give way, rather, sorry. To VP Give Sara. way to Vice President
Sara Duterte in to become president? Because apparently, medyo kakabasa ko lang po kasi, there was supposed to be a deal Right. beforehand that BBM was supposed to vacate the post by 2025. Ibig sabihin, midway doon sa 6 years, aalis si BBM, papalit si VP Sara, at kapag hindi ito in-honor ni BBM, ay either i-assassinate siya through poisoning, magkaka-people power, and etc. A lot of other things. That's part of the letter. First of all, your reaction to that. Yeah, this is exactly what I mean when I say the more Madriaga talks, the better for VP Sara's defense. Because this is clearly unbelievable. Not a word of what he said was true. And yeah, if he executes an affidavit or even he swears on this testimony tomorrow, then we'll be happy to refute it point by point. But yeah, I've always said that allowing him to testify before the House Justice Committee will only reveal his lack of credibility and expose his lies. But he succeeded in doing that even before appearing before the House Justice Committee. So, Via this letter. via this letter, yes. Okay. While it can appear outrageous for someone like you, there could be other sectors that might believe in this because nga, again, may usapan daw, sila, si Pangulo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, PBM, the Vice President, the then Mayor Sara Duterte, hanggang 2025. Meron pa kasing ano yun hanggang 2025 para the Vice President takes over as President and thereafter she will still be eligible to run again in the next election. So there could be people who would actually really believe this, but how important, I guess, is it for maybe someone else to confirm this narrative or this accusation of Ramil Madriaga? Or siya lang ba? For you, natatawa na lang ho kayo? Yun ang totoo, natatawa na lang ako. Hindi naman magiging mahirap para makakuha ng mga testimonya kahit nga mismo dun sa mga nabanggit niya, like si Senator Amy Marcos, binanggit ni Ramil Madriaga, nakasama daw sa meeting na yon. I don't know how we can get the testimony of PRRD, for example, who's in The Hague, but I'm sure we can get people close to the president that might have personal knowledge about these things. And of course, the vice president. And tomorrow, if he supplies more information, because there's a Mahaba-haba lack din of kasi dates, diba? And specific details, if he supplies that, then we'll definitely use that to dismantle his lies. What do you think of the timing of this letter hours before him supposed to appear during the hearing of the... Wala bang press con ngayon si Anticlear? Ay, nahanap ko eh. Teka lang ha, tignan natin. Kung meron siyang press con, isi-segue na natin kagad yun, ha? Ito kasi si Anticlear eh. Dapat ngayon siya sana nag-press con kasi ngayon ko pinakakailangan ng tugon nila. Kasi si Marcos Jr. alam daw ho niya yung mga kasinungalingan na yun itong si Ramil Madriaga. Naku, walang press con. Tatago si House Ante. Justice Committee. Tatago si Ante. I think it's perfect timing, to be honest. Kasi we're talking about two things really. Ayun. Meron nung si Anticlear. Mamaya. Legal and public perception. In terms of legal, this is perfect timing because this just shows how incredible his testimony is and how outrageous the claims of Madriaga is. For example, kahit lang yung sinasabi niya na he gives advice to the former president. In 2018, he must have been a politician already for over 30 years. To give advice. And then you want us to believe na a career criminal like Ramil Madriaga gives advice to the former president. So doon pa lang parang hindi nakapani-paniwala. Public perception-wise, this is something, of course, that we have to contend with. Sabi mo nga, baka may mga maniwala. But that's why we're granting these interviews. We are sharing with the media our evidence against Madriaga to show that he's a fraud.
I said there will be individuals or sectors who could believe this story of Ramil Madriaga. In fact, one of the differences rather, would be a fairer statement from the last impeachment to this impeachment is Ramil Madriaga. Di ho ba? Kasi wala naman siya during the impeachment, the first impeachment against the Vice President. Siya yung parang bagong mas naisama dito sa impeachment that they're talking about right now. All right, so you want to hear what he will probably say tomorrow so that you were saying you can answer this point by point. But Yes. you've read the whole letter, those 3 pages. Yes, I have. Okay? And Yun pa lang, how would you refute that? so, for example, I think it's pretty common knowledge that it's President Marcos and Senator Amy that tried to convince VP Sara, not the former president, to run as... I think initially Senator Amy said that they were hoping that VP Sara would run for president and that BBM would run as her vice president. Pero in some miracle, she agreed to slide down to vice president. So doon pa lang labo-labo na yung storya ni But yun yung Madriaga. story ni Ramil Madriaga. Yan yung basically, yan yung nakasulat dyan sa letter na they were able to convince the Sara Duterte, para lang hindi magulo, na maging VP ni BBM. No, That is the letter of that's Ramil. what Senator Amy was saying in an interview. They tried to convince initially Sara to run for president, hoping that she would pick BBM as her vice president. But late in the game, vice president agreed to slide down to be BBM's president. Yeah. Other parts of the letter that you can remember? It doesn't make sense to have a term sharing agreement. I don't think even BBM will admit to that, quite frankly. If he does, You mean admit to that or accept that? no, admit Admit, to okay. admit to a term sharing. Yeah. And PRRD, from what I recall, had no confidence whatsoever with BBM. So I don't think he would endorse such a plan to have BBM president and VP Sara as her vice president. If I recall correctly, PRRD wanted her daughter to run for president. All right, so let's see what if this will actually even form part of tomorrow's hearing, because we understand, of course, that during the first hearing last March 25, there were certain documents that were asked and subpoenaed from various groups, individuals, and agencies. All right, what are your expectations tomorrow? Because the Manila RTC, I believe, had approved the Ramil Madriaga to actually make it to the House of Representatives tomorrow via the Justice Committee. Do you have any concerns about that? No real concerns on our part, legally speaking. We know that he's lying. We know that everything he's saying is fabricated. So the more that the House Justice Committee members question him and the more he provides answers, that just gives us more ammunition. Even if, we're not allowed to cross-examine him, or I should clarify that should be VP Sara and her impeachment defense team, which I'm not part of. But even if without VP Sara's intervention, or her Malabo na defense, ho. Para sa atin, malabo na ho itong impeachment na to. Base dito sa pinakahuling hearing, kung sino man na magtatangka na ika nga bumoto dyan, magdadalawang isip mo ho. Ay dyan sa pagka napunta na sa plenaryo. Pupunta sa plenaryo yan. Sigurado ho natin yan. Pero mataas ho ang chance na hindi ho sila makakuha ng boto. Mantakin nyo mga kababayan, paano kayo kukuha ng boto sa mga colleague nyo dyan sa House of Representatives kung ganyang klaseng weakness ang ihaharap nyo sa Senado? Diba napakalaki yung kalokohan mo? team, we're confident that eventually, in the proper forum, which looks like the Senate, mababasag namin yung testimonya niya. Attorney, though, if Ramil Madriaga shows up tomorrow, and then they start reading his affidavit that he actually also submitted to the Office of the Ombudsman to investigate the Vice President, hindi ho ba? What is your position on
having them read out the affidavit during the House Justice Committee? Would that still be in the context, the jurisdiction of the House Justice Committee? Kasi nagkakaroon nga ng problema na ito ba yung nagiging mini-trial o hindi? Up to what point do you think is legal and logical and valid that they talk about his affidavit and what he knows? Well, I think Justice Ascuna was the one who said that the appropriate thing to do is just to ask him to confirm that he executed his affidavit